dahil nga natalo ang alyansang mga kandidato karamihan sa kanila at nakasama ang issue ng impeachment doon at naglagapakan lahat yung mga lantaran na kumukontra sa Magamang Duterte, sigurado yung mga senador, maliban pa sa walang batayang paktwal at legal, hindi rin sila magkukonvict. Kasi nga, iyon ay labag sa pulso ng sambayanan and they will not risk their political future for that. Kaya they will, kaya double win-win. Whether i-dismiss o ituloy, panalo si Indesan. Sa issue ng impeachment, iginiit ni 3rd District Manila Representative Joel Chua na dapat nang ituloy ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte dahil walang inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para ipatigil ito. Hiniling ng Korte Suprema sa mababang kapulungan at Senado ang ilang impormasyon kaugnay ng impeachment, kabilang ang estado ng mga naunang reklamong inihain laban kay Duterte. Ayon kay Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List, may karapatang suriin ng Korte Suprema kung nasunod ang isang taong pagbabawal sa pagsisimula ng higit isang impeachment proceeding laban sa parehong opisyal. Gayon pa man nanindigan ng dalawang mambabatas na sa kawalan ng TRO, dapat na magpatuloy ang Senado sa paglilitis. Sang-ayon ba kayo sa sinabi ni Chua, Attorney Sal? Unang-una, bakit? Sino ba pumipigil na hindi tuloy impeachment? Hindi ba tuloy-tuloy nga ang impeachment? Ang sinasabi ng Korte Suprema, dahil mayroong petition sa kanila kaugnay sa pagbabaliwala ng impeachment complaint, nagtatanong sila, gusto nilang malaman ang mga kalakaran sa ilalim ng paghain ng impeachment complaint, ilan ang hinain, kailan natanggap, kailan yung bang Secretary General, tinatawag niya, ano ba, meron bang discretion power yan na huwag aksyonan ng inihain na complaint? At ano ba ang legal basis niya kung meron bang authority yan? Ibigay niyo kami. Kung yung bang impeachment na pinahal niyo, yan ba, pinabasa niyo sa lahat? Kung baga, sinasabi ng Korte Suprema, since there is a petition questioning the constitutionality of the transmission, whether it violates the one-year ban, kaugnay sa pag-file ng impeachment complaint na kailangan isang complaint lamang sa isang taon, natural, kailangan nilang malaman para madesisyonan kung ano ang mga kalakaran na magpapakita na talagang lumabag sila sa ligang batas. Hindi kailangan mag-issue ng TRO sapagkat yung mga tanong na yun, yun laying the foundation for a decision that it will render, whether it will declare unconstitutional the transmission of the court complaint or not. At pag sinabing unconstitutional, automatically, hindi matutuloy ang impeachment trial. Ito namang mga masigasig sa, hindi ko nga maintindihan. Di ba sinasabi natin sa programa natin, masyado kayong hot. Ano naman kung ma-dismiss ngayon yan? Kung talagang hot natin, di i-file ninyo sa susunod na taon. Hindi ba? After all, yun naman ang goal ninyo. Tatanggalin. So what will stop you? Pero gaya na sinabi ko na sa column natin, regardless of whether the impeachment complaint is dismissed or if it goes to trial, it's a win-win for Inday Sara. Kasi unang-una, dismiss siya, ibig sabihin talaga it violates the Constitution. Pangalawa, pag ito naman ay itinuloy mo, klaro-klaro din na walang ebidensya. Sa lahat ng mga 7 charges na yun, diniscuss na rin natin kung bakit walang legal at factual na batayan. At the same time, sabi natin, since majority ng mga Pilipino ayaw ng impeachment at dahil nga natalo ang alyansang mga kandidato karamihan sa kanila, at nakasama ang issue ng impeachment doon at naglagapakan lahat yung mga lantaran na kumukontra sa Magamang Duterte, sigurado
yung mga senador, maliban pa sa walang batayang paktual at legal, hindi rin sila magko-convict. Kasi nga, iyon ay labag sa pulso ng sambayanan and they will not risk their political future for that. Kaya double win-win. Whether i-dismiss o ituloy, panalo si Inday. And speaking of filing another impeachment complaint, Attorney Sal, parang ganun na nga ang mangyayari sa takbo ngayon ng pagsisimula ng 20th Congress dahil gusto umanong burahin sa politika ang mga Duterte at ang kanilang mga taga-suporta. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay nagmuling pagbuhay sa Quad Committee sa pagbubukas ng 20th Congress. Di ba, paulit-ulit na naman natin sinabi na talagang tama yung sinasabi ni Inday. Kasi noong pa, bulat sa po sinasabi nila ng programang ito, ang goal nila sirain ang Bantamang Duterte, tanggalin sa pagkakandidato sa 2028 si Inday Sara. Kaya binubuhay na naman nila, paulit-ulit. Kaya yung team song na mga yan, alam mo kung anong team song yan? Sara? Ano yan, Attorney Sal? Let me try again. Let me try again. Kaya ang sagot naman doon sa team song nila, nagkakantay naman ng mga pro. Ayan ka na naman. Puto. Namiss namin yung kanta mo na yan, Attorney Sal. Ayan ka na naman. So, Attorney Sal, one of the reasons why nabuo po itong Quad Committee, one of the main reasons is dahil po gusto nilang imbestigahan yung extrajudicial killings during the Duterte administration. So how will these investigations proceed ngayon na wala po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? And if my memory serves me right, naka-attend na rin po kayo sa mga investigations po sa Kamara regarding po dito sa Quad Committee. Handa po ba kayong mag-attend muli? Ano ang problema yan eh. Basta tawagin tayo. Pero alam po ninyo, siguradong itutuloy yan. Itong lang sa kaso na sa Bungero, nakikita ko na di ba? Sinabi ko na yung ang aking apprehension, baka idama yan. Nagsalita na, konektado na yung drug war doon sa mga paggawalan sa Bungero, hindi mo ng mga rogue cops na naging force ng drug war na pagpatay daw sa mga involved sa sindikato. The same people daw ang nasa likod din ng pagkawala ng mga sabong-bungero. Ito, talagang ididikit na naman nila ang Presidente Duterte.